Sa ibang balita, isang peace agreement naman ang nilagdaan ng ilang kinatawan ng iba't ibang relihiyon para isulong ang kapayapaan hindi lang sa Mindanao kundi maging sa buong mundo. Ito ay kabilang sa mga aktibidad ng isang grupo mula South Korea na bumisita sa Pilipinas kamakailan. Yan ang tinutukan namin kasama ang si Beth Kachin. Matapos ang iba't ibang aktibidad ng isang grupo mula sa South Korea sa pagkakaroon ng pandaigdigang kapayapaan, kung saan ilan sa kanilang natatanging nagawa ay ang kanilang pagbisita sa Mindanao noong isang taon. Dito'y pinapirma sa isang peace covenant sina Governor Mangudadato at Bishop Kapalya bilang representante ng kani-kanilang reliyon. At ang Warp Summit na pinagbuklod ang mga representante ng iba't ibang reliyon at pinapirma sa isang peace agreement na siyang magiging batayan sa isusulong na international law sa United Nations. Wala pa ring humpay ang kanilang mga gawain para sa kapayapaan. Noong Mayo ay idinaos ang anibersaryo ng deklarasyon ng World Peace na ginanap sa Maguindanao at nilahukan ng may humigit kumulang sa 3,000 katao. Sa araw na ito rin pinasinayaan ang peace. Sa proposed international law, lahat po ng mga chief justices sa mga iba't ibang bansa, they're all working together with HWPL. Meron na pong draft. Tapos ito po ay binibigay na po sa mga iba't ibang attorneys para ma-review po nila, para makita po namin kung ano po yung pinaka-best para ma-propose itong international law. Kaya sa UN po namin ito isesend. Tuloy-tuloy ang mga nakalatag pang aktibidad ng grupo para lalo pang mahikayat ang lahat na isulong ang pagkakaroon ng pandaigdigang kapayapaan. Sa kanilang muling pagbisita sa bansa, naging panauhin ang mga pinuno ng HWPL at IWPG na sina Manhee Lee at Namhee Kim sa mga bagong pinuno ng Integrated Bar of the Philippines na hinikayat niyang tumulong sa pagbalangkas ng international law. At dahil sa nalalapit na ang eleksyon sa mga susunod na lider ng bansa, may mensahe naman ang mga peace advocates. Makikita po natin kung yung presidente po this coming 2016 ay meron pong advocacy rin po for peace. I'm sure po itong Pilipinas po ay magbabago at sigurado po to the future generation this peace will be passed on to them as an eternal legacy. Kung sino man po ang tumulong sa gawaing pangkapayapaan ay tiyak naming sinusuportahan. Kung ang susunod na magiging presidente ng Pilipinas ay para sa kapayapaan ay magbabago ang bansa. Para sa Telebisyon ng Bayan, Elizabeth Kachin.